Mga kapuso, magpapatuloy po ngayong araw ang direct examination kay dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. At sa Day 16 ng trial noong nakaraang Lunes, August 17, iniharap ng prosecution si Acosta bilang hostile witness. Pinalaga na ito ng depensa pero kalaunay idineklara ni Presiding Officer Chis Escudero na hostile witness si Acosta dahil boss pa rin niya si Vice President Duterte at taliwas ang interes niya sa interes ng prosekusyon. Ang epekto ng pagiging hostile witness, pwede po siyang tanungin ng leading questions o yun po mga tanong na naglalaman ng impormasyon na gusto ng prosekusyon na kumpirmahin ni Acosta. May halong Bisaya ang pagsagot ni Acosta sa mga unang tanong kaya nagtagal ang proseso dahil kailangan pa itong i-translate sa Ingles o di kaya sa Filipino. Question ito ni Senator George Erwin Tulfo. Ang sabi niya, nakapagsalita naman ng Ingles at Tagalog si Acosta nang humarap siya sa pagdinig ng Kamara noong November 2024. Kami naghimo og accomplishment report, Your Honor, for 2022. Dalawang beses po kayo gumawa ng accomplishment report, Ma'am Gina? Ang kaning gihatag sa ako, Your Honor, mao ni ang una nga gihimo, Your Honor. Yung unang accomplishment report. Well, what is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary. And she's a government official. She doesn't know what discretionary means is. I mean, what it means. Dito po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Tinanong si Acosta ng prosekusyon tungkol sa pag-withdraw niya ng 125 million pesos in cash sa Land Bank noong December 2022. Para mailarawan ang dami ng pera, nagpakita ng litrato ang prosecution lawyer pero umalma ang depensa. May we just ask as to the source of the photo and how it was generated? Because we don't have 125 million pesos in cold cash. So we had to resort to technology. Is that, Your Honor, artificial intelligence? Is this AI Yes. generated? Yes. Ang sabi ni Acosta, inilagay niya ang pera sa 4 na bag saka bumalik sa kanilang opisina. At doon, ibinigay niya ang 125 million pesos in cash kay Colonel Raymond Dante Lachica, ang dating head ng Vice President Security and Protection Group. Dati nang ipinunto ng prosecution na sa ilalim ng Joint Circular ng Commission on Audit, ang Special Disbursing Officer ang dapat nangangasiwa sa pag-release ng confidential funds. Kaya ang tanong ng prosekusyon, bakit ibinigay ni Acosta ang cash sa security ng bise at sino ang nag-utos sa kanya na gawin ito? Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad po ng confidential operation and activities, Your Honor. Kasi siya po ang may access when it comes to national security, Your Honor. Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ang aking head of agency. Sino ba ang head of agency na nag-utos sa'yo? Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. Lumabas din sa pagtatanong na ang inihandang plano para sa pagkagastusan o pagkakagastusan ng confidential fund ay walang detalye kundi blanket program lamang. Ang sabi ni Acosta, inilalagay lang ang detalye kapag ibinigay na ni Lachica ang listahan ng pinaggamitan nito. At kinumpirma rin ni Acosta na sa mga liquidation document na isinumite sa Commission on Audit ay wala ang pangalan ni Lachica sa kabila ng papel niya sa paggamit ng confidential funds. Kuha po tayo ng latest sa sitwasyon sa Senado mula kay Ian Cruz. Ian, good morning. Magandang umaga, Pia. Gaya ng mga nakaraang impeachment trial, Pia, ang napansin pa rin natin dito sa Senado ay patuloy ang mahigpit na seguridad dito sa loob ng Senado at yung sa labas din, papasok dito sa Senado ay talagang sinisiyasat ang mga sasakyan, ang mga papasok dito. Pero bago yung impeachment, Pia, abala ngayon si Presiding Officer Chis Escudero doon sa Committee on Local Government dahil nagkakaroon ngayon ng pagdinig patungkol sa barangay at SK election kung dapat ba itong i-postpone at patungkol din sa termino ng mga taga
barangay at SK. Kasama niyang dumadalo dyan si Senate President Win Gatchalian, pati na rin si Senador Lito Lapid. At inaasahan Pia, matapos itong pagdinig na ongoing pa rin ngayon, ay tatawid sa impeachment court ang mga senador. Kasama na nga siyempre si Presiding Officer Chis Escudero dahil alas 10 nakatakda itong impeachment trial dahil hindi pa naman nagkakaroon ng pagpapalit ng oras patungkol dito na over the weekend Pia ay napapabalita na may consensus na umano ang mga senador na gawin na nga itong impeachment trial sa hapon para up to sawa na ang magiging trial nila imbes na ngayong umaga na 10 a.m. hanggang alas 3 ng hapon ang nagiging impeachment trial at susundan niya ng sesyon ng mga senador. At Pia, ngayong araw inaasahan din na magkakaroon na ng ruling si Presiding Officer Chis Escudero patungkol doon sa sub judice rule na binabanggit niya sapagkat napupuna kasi niya, nabanggit niya rin sa pagdinig na may mga abogado na sinasabi siya na maaring lumalagpas na doon sa sub judice rule kapag sila ay nagbibigay ng pahayag sa media at sa kanilang mga sinasabi sa social media post at inaasahan natin na sa araw na ito ay maaring ilabas na yung ruling, order o warning ng presiding officer. At Pia, kanina nabanggit mo nga dun sa pasimula ng ating programa na magpapatuloy ang direct examination sa dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Inaasahan Pia na mahaba pa yung mga tanong ni Attorney Virgil Ligutan dito kay Gina Acosta sapagkat marami pa talagang mga detalye ang kailangang itanong ng prosecution patungkol nga doon sa paggamit ng confidential funds ng OVP na doon sa fourth quarter ng 2022 na 125 million at ganun din sa 375 million pa doon naman sa pondo ng OVP sa first and third quarter. At syempre, magkakaroon pa ng cross-examination ang depensa at nung nakaraang trial Pia noong day 16 ay nagpakita pa ng AI-generated na 125 million na sample itong si Attorney Virgil Ligutan doon nga sa trial at syempre nag-object dyan ang defense lawyer na si Lindon Bacuel sapagkat sinasabi nila na hindi naman talaga yon ang actual representation ng 125 million na pera at tinatawag lamang nilang props ito sapagkat hindi daw yan talaga yung tunay na representasyon ng 125 million pero ang prosecution ang sinasabi lamang nila nais lamang nila ipakita sa hukuman at gayon din sa publiko kung gaano nga ba kalaki yung pera nga na ginamit at dinisburse ng OVP sa loob lamang ng 11 araw. So Pia, inaasahan na magiging matindi pa rin ang pagtatanong ng prosecution sa direct examination na magpapatuloy ngayong araw and then magkakaroon of course ng cross-examination ang depensa kay Gina Acosta and malaman din natin sa itatakbo pa ng trial kung magkakaroon pa ng redirect at recross na hindi rin malayong mangyari at syempre kung sakali man Pia na matapos si Gina Acosta ngayong araw ay maaring isa lang naman si Edward Fajarda na Special Disbursing Officer naman ng Department of Education. So medyo hindi pa natin matitiyak kung susunod na baka agad si Edward Fajarda dahil nga alam natin na marami pang magiging tanong ang magkabilang panig ang depensa at prosecution kay Gina Acosta and syempre huwag nating kalimutan na meron ding interjection and intervention ang mga senator judge na umaabot din syempre ng oras dahil sa dami ng mga nais din nilang itanong sa bawat witness na sumasalang dito sa impeachment court. Balik sa iyo, Pia. Iyan, nabanggit mo yung pinag-usapan over the weekend na posibleng pagpapalit, pag-adjust ng schedule ng impeachment trial na baka gawin itong hapon. Pero iyan, yung tanong ko ano bang epekto nung pagkansela ng 2 araw noong nakaraang linggo dahil nga sa masamang panahon? Gaano ba kalaki yung magiging epekto nito sa kumbaga pushback ng impeachment trial schedule? Well,
Pia, ang binabanggit ni Senate President Win Gatchalian, syempre yung unang suspension ay halos wala naman pa sila nakikitang epekto dito. Pero definitely sayang talaga, Pia, no, kung nagkaroon na nga ng pagdinig nung sumunod pang araw, baka natapos na si Gina Acosta. Pero ito nga, tumawid na naman ng susunod na linggo, ngayon pa lamang inaasahan yung pagpapatuloy ng direct examination itong si Acosta. At syempre kung, Pia, kung natuloy sana yung 2 araw na yon, maaaring tapos na si Gina Acosta, and baka sa araw na ito nagsisimula na tayong marinig ang testimonya nitong si Edward Fajardo, pero hindi nga nangyayari yan, ano? At syempre ang impeachment court nais talaga nila na mapabilis din itong trial, kaya nga ang plano talaga ay gawing hapon na para up to sawa na quote-unquote itong magiging pagdinig, sapagkat nagkakaroon sila ng limit, ano, magsisimula ng alas 10, magbi-break ng lunchtime ng alas 12 or more or less past 12 p.m. and then babalik sila bago mag-alauna ng hapon, and most of the time natatapos sila ng 2:30 up to 3 p.m. and then ganun lang kaiksi ang nagiging trial. Pero kapag naging hapon na yan, Pia, pwede na silang magsalang pa ng iba pang mga testigo kung ready na at tapos na yung naunang testigo kapag may oras pa, dahil nga yun nga, ano, pwede nilang palawigin kung hanggang anong oras nila gusto itong trial na ito. Depende kung handa ang magkabilang panig ng prosecution at depensa, pwedeng i-extend ang trial. Pero yun nga, Pia, no, sabi rin nitong si SP Win Gatchalian, syempre tao din naman ang mga taga-Senado, ang mga senator judges, ang mga taga-prosecution and defense. So syempre tinitingnan din nila syempre yung balance doon sa kanilang trabaho sa Senado, sa impeachment court, at syempre sa aspeto rin nila, no, bilang mga empleyado dito at mga namumuno dito sa Senado, Pia. Alright, Ian, makikibalita ulit kami sa iyo mamaya. Maraming salamat, Ian Cruz.